Kinakailangang i-digest ni Cora ang kanyang mga nalaman kung kaya naman tahimik siyang lumabas ng kusina, diretso sa bakuran ng maliit na villa. Hindi naman siya pinigilan at sinundan lang siya ng tingin ni Benedict. Hindi siya nito hinabol dahil naunawaan ng lalaki ang kanyang nararamdaman. Alam niyang kailangan nito ng alone time, kagaya na lang ng ginagawa ngayon ni Seska sa loob ng silid, mag-isa. At least nasabi na niya sa ginang ang lahat ng kanyang nalalaman bago pa man yun makarating dito mula sa bibig ng ibang tao. Wala na siyang ibang inililihim upang makonsensya. Di na lang matanda na kanyang mga paa malapit sa kulungan ng Golden Retriever. Naalaga ni Benedict, lumapit sa kanyang aso at ginilaan ng kanyang kamay. Tumagal dito ang titig ni Cora. Wala sa sariling hinaplosan ng ginang ang ulo ng aso. Namumuo ng luha sa kanyang mga mata. Napatingala na siya sa langit upang itago yun at hindi hayaang bumagsak. Hindi siya pwedeng umiyak at maging mahina sa paningin ng anak niya. Sana hindi niya pinayagan ng anak noon na mag-isa. Silang may kasalanan na lahat ng iyon. Irresponsable silang magulang. Hindi nila nagawang mapanindigan na alagaan nilang mabuti ang bata. Kaya kinuha nila. Hindi nila ito magawang protektahan at damayan sa bagay na alam nilang makakasakit sa dalaga. At least tapos na. Wala na silang relasyon. Yun naman ang mahalaga ngayon. Pero paano kung bumalik ang sakit niya? Kailangan magtungo na naman kami ng ibang bansa. Kailangan na naman niyang sumailalim ng matagal na therapy. Gaya ng dati, kailangan na naman niya na magtiis sa sakit na dulot nito. Lingid sa kaalaman ng ginang sa labas ng villa ay may nakaparadang itim na sasakyan. Si Brixton na nagmamay-ari Lulandi noon. Ilang minuto na itong nakahinto tila ba naghihintay ng pagkakataon kung kailan bababa ang lula noon. Matapang ni binuksan ni Brixton ang pintuan ng sasakyan at dire-diretso siyang lumabas na doon. Panigurado siyang nabulgaran ng relasyon nila ni Seska sa ina nito kagaya na lang ng pagkahubad ng kanyang katauhan kanina. Sa gulat ng mga mata ng dating nobya, napalingon ng ginang sa kanya ng mahagipang bulto ng kanyang katawan. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita na rin siya ni Brixton na naruroon. Ilang minutong naghihinang ang kanilang mga mata na tila nag-uusap. Hindi inaalis sa mga mata si binatang pinalis ng ginang ang ilang butil ng kanyang mga luhang kumata kanina. Sumidhi pa ang sama ng loob niya sa kanya ngayon. Walang imik na humakbang ng ginang sa may pintuan upang lumabas lang doon at harapin ng lalaking makapalpang mukhang pumunta at magpakita sa kabila ng kasamaan na kanyang ginawa kay Seska. Hindi niya ito masisisi, pero sumobra naman ang lalaking ito to the point na kailangan itong pakialaman ng sagradong katawan ng kanilang anak. Hindi pa ba sapat na dinurog niyang damdamin ito? Sa malamang ay sobrang minahal siya ng anak nilang si Seska, hindi man yung tahas ang aminin ng dalaga kung kaya labis itong nasasaktan. Tita Cora, bago pa man matapos ni Brixton ang kanyang sasabihin, ay isang malakas na sampal ng ibinigay niya na dumapos sa isang pisngi ng binata. Habol ng hininga ng ginang na biglang nandilim ang paningin kay Brixton ang dahil sa mga nalaman niya kay Benedict na ginawa nitong kahunghangan sa kanilang anak-anakan. Namula ng mukha doon ni Brixton na halatang labis na napahiya sa ginawa sa kanya ng ginang. Hindi niya rin inasahan yon pero alam niyang valid ang dahilan nito kung bakit galit na galit ang matanda sa kanya. Hindi si Brixton tumalikod at inindang matalim pa rin itong mga paninitig sa kanya. Nauunawaan niya rin kung saan ito nanggagaling. Uulitin niya, valid ang sakit na kanyang nakikita sa mga mata ng ginang na mga sandaling yon habang kaharap niya ito dahil ang laki ng kanyang kasalanan sa kanila. Iho, saan ka pa kumukuha ng kapal na mukha para magpakita ngayon dito? Seska already has a mild depression. Gusto mo pa ba na mas malala ang makuha niya doon? Hindi mo lang siya basta niloko at pinaglaruan. Tinulak mo siya sa pinakadulo ng bangin. Matapos mo siyang paibigin, bigla mo siyang iniwan. Nakaganti ka na, hindi ba? Bakit nandito ka? Ano pang kailangan mo? Nakukonsensya ka sa ginawa mo? Nagpupuyos sa galit ang ginang na hindi na itinago pa kay Brixton. Tulad na ginalit na rin naman siya nito ng husto. Nawalan na si Cora ng pakialam kung anak man ito ng taong tumulong sa kanila noon ng kanyang asawa. Wala siyang pakialam sa puntong yon kung magalit man ang mga magulang nito sa kanya. Dahil pinagbuhatan niya ng kamay ang anak nilang mahal na mahal. Sigurado siya na kapag nalaman nila yon, hindi nila kukonsintihin ng anak sa mga maling nagawa nito. Umaasa siya na yun ang mangyayari. Hindi mo malang inisip ang kalagayan niya. Alam mo ba kung gaano katagal niyang kinailangang hilumin ang sarili at bumangon? Nang dahil lang sa ginawa mong yun. Sobrang nakakaawa na nga siya kumpara sa yung lumaki na may buong pamilya.
Tapos ganito pang gagawin mo sa kanya. Sinira mong buhay niya. Ano pa bang kailangan mo? Nakuha mo ng lahat. Bakit pumunta ka dito? Upang tingnan kung anong klaseng paghihirap pa ng anak ko ang kayang pagdaanan niya ngayon? Oo na, masama ng tunay na ina niya. Dahil sinaktan niya kayo noon. Ginulo niyang pamilya niyo. Siguro nang na malisbis na ang mga luha sa mata. Sa labis na sama ng loob kay Brixton. Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap na pinagdaanan niyo nung bata pa siya mula sa'yo? Ayaw mo siyang makita, hindi ba? Tinago namin siya sa'yo. Tapos ngayon malalaman ko na naghihiganti ka pa. Kailan mo ba lulubayan ang kawawang batang iyon? Bakit ginagawa mo to sa kanya? Ano pa bang gusto mo? Ang makitang mamatay siya sa harapan mo? Yun ba ha, Natalyo? Hindi magawang makasagot ni Brixton sa ginang. Nakulang na lang ay maputol ang litid sa kanyang leeg sa labis na galit. Pulang-pula ng mukha nito. Kung anong buti at busilak ng puso ng mga magulang mo. Siya namang sama ng budi mo, Natalyo. Ganyan ka ba nilang pinalaki? Ibinigay ng mommy at daddy mong lahat ng gusto mo. Hindi pa ba yun sapat ha? Hindi pa ba, Brixton? Marahang hinaplos ni Brixton ang kanyang mukha at hindi yun masakit. Ang masakit sa kanya ay ang realization ng kanyang pinakamagaling na nagawa. Tama ang ginang, hindi niya dapat yung ginawa. Hindi niya dapat ginantihan ang inosenteng si Seska. Dahil sa totoo lang ay wala naman itong kasalanan sa kanya. Masyado siyang nadala ng galit niya sa nakaraan na hindi niya magawang makalimutan. Gusto ko po siyang makita, Tita Cora. Hayaan niyo po na makita ko siya. Hindi makapaniwalang ginang sa kanyang narinig. Sa dami ng kanyang sinabi, yun lang ang isasagot ng binata. Para ano? Para makita ng mga mata mo? Kung gaano kasakit na pinagdaanan niya ngayon? Para ano pa, Brixton? Para iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya pinaglaruan? Panalo ka na. Ano pa bang kailangan mo sa anak ko? Gumamit ka pa talaga ng ibang pangalan. Napakasama mo ng tao ngayon. Hindi na ikaw ang batang minahal namin noon at minsang inalagaan. Hindi na ikaw ang kilala naming Natalie Barcelo. Dismayadong mukhang iling na noon ng ginang. Pakiramdam ni Brixton ay tumigil ang pag-inog ng kanyang buong mundo sa mga binitawang salita ng ina ni Seska na pasulyap na siya sa loob ng villa. Walang pakialam kung ano man ang sasabihin pa ng ginang. Ang tanging gusto lang naman niya ay ang makitang dating nobyang si Seska. Ganun pa man ay determinado si Cora na biguin ang nais ng binata. Nung kang hayaan niyang makita nitong kanyang anak pagkatapos itong gawin ang bagay na yon sa kanya. Hiwalay na kayo, hindi ba? Ano pang kailangan mo sa kanya? Sabihin mo sa akin at ipaparating ko sa kanya. Hamon ng ginang. Kung meron man itong kailangan pang sabihin sa anak, siya na lang ang magsasabi ng manahimik na rin ito. Hindi na rin yung sinagot ni Brixton na natiling nakatayo lang sa harapan ng ginang. Gusto niyang makita si Seska. Yun ang gusto niya kahit hindi niya alam ang mga sasabihin kapag pumayag na itong makipagkita sa kanya. Isa pa, may blind date ka. Huwag mong sabihing iniwan mong babaeng yun at magulang mo pa para pumunta ka dito. Namulsa ng mga kamay ni Brixton na sinalubong ang nagbabagang titig ng ginang. Nais iparating na gano'n na nga kanyang ginawa upang makita lang si Seska kung kaya naman sana ay pagbigyan siya ng matandang makitang dalaga. Brixton, makinig ka sa mga sasabihin ko sa'yo. Sa tingin mo magiging masaya kayong dalawa ni Seska kahit pang totoong nararamdaman mo? Hindi siya matatanggap ng mommy mo kahit na sabihin natin na okay na sa kanyang nangyari dati. Hindi man lang ba sumagi yun sa isip mo, ha? Hindi yan matatanggap na maging manugang si Seska. Bigay din pa ni Cora nang sa ganun ay mataintindihan ni Brixton ang kanilang sitwasyon. Ang mabuti pa, kalimutan mo ng anak ko at gawin mong nais ng mga magulang mo. Hayaan mo ng anak ko. Lumambot ng mukha ng ginang sa kanya na animoy nakikiusap na tama na yun at tantanan na niya si Seska. Nakikiusap ako, Brixton. Lubayan mo ng anak ko. Tama na. Huwag mo nang dagdagan ang sakit na nararamdaman niya. Tama na, please lang, iho. Hindi nais ng ginang na sabihin yon pero ayaw niya nang makitang masaktan pa si Seska. Nakikita niya kay Brixton na may nararamdaman nito sa dalaga. Ngunit paano nila magagawang labanan ng mga magulang niya? Sa kanilang lahat, alam ni Brixton kung anong hinanakit ng ina niya. Si Natalia sa bata at sa ina nitong namayapa na. Naka-move on ng Mrs. Barcelo. Pero paano kung bumalik ang lahat ng hinanakit niya kapag nalaman niyang natitipuhan ni Seska ng kanyang panganay na anak? Bilang ina ni Brixton, bilang asawa ng dating governor. Ano na lang ang kanyang mararamdaman kapag humantong na sila doong banda?
Dapat naisip yun ni Brixton una pa lang, isa pa kumatibay ang pagmamahal ni Brixton kay Seska. Hindi nito magagawang saktan ng dalaga at makikipag-date ng lantaran. Umalis ka na, huwag ka na umasang makikita mo siya dahil ayaw ka na niyang makita pa. Umikot na ang ginang, binuksan ng gate ng villa takmang papasok na, nang biglang hawakan ni Brixton ng kamay niya. Wala tuloy choice si Cora kung hindi ang lingunin ng bulto ng katawan ni Brixton na nakikiusap ng mga mata. Tita Cora, please. Gusto ko lang po siyang makita. Hayaan niyo na ako makita siya. Kasabay ng pag-iling ng ulo ng ginang ay ang paghila niya ng marahan sa kanyang kamay na hawak ng binata. Lantarang ipinakita niya na hindi niya nagugustuhan ang naging asa ng binatang namimilit kahit na sinabing hindi pwede. No, Natalio. Hiwalay na kayo't wala nang dahilan para magkita pa kayo. Tama ng pananakit sa anak ko. Tuloy niya nang binuksan ng pintuan at pumasok na sa loob noon. Naiwan si Brixton sa labas. Pinag-iisipan kung bakit ayaw siyang pagbigyan na makitang dating nobya. Gayong na-expose na rin naman ang identity niya. Gusto lang niyang yakapin ito at humingi ng sorry. Hindi man siya mapatawad ni Seska, at least alam nitong nagsisisi na siya sa mga nagawa. Tita Cora, I just want to see her, please. Katok niya sa gate kung saan nasa likod pa rin noon si Cora. Nakatayo lang, lingid sa kanilang kaalaman na natatanaw sila ni Seska mula sa bintana ng kanyang silid na nakaharap doon banda. Nasa ikalawang palapag yun ng villa. Kitang-kita ng kanyang mga mata ang kaganapan, hindi siya bumaba. Hinayaan niya lang na maglantas ang kanyang mga luha sa sobrang sama pa rin ang loob sa lalaking labis niyang minahal. Pulang-pula ng kanyang ilong dahil panay ng singot niya kanina pa. Pinipilit na huwag magkaroon ng tunog ang mga iyak kahit nang sakit na nandoon sa kanyang dibdib. Knowing the truth, hindi niya matatanggap na magagawa sa kanya yun ng lalaki na wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ito ng totoo. Muli itong ipinaramdam sa kanya na kahit na anong gawin niya, kailanman hindi pa rin siya matatanggap ng mundo. Ganun pa man, kailangan na magpatuloy ng kanyang buhay. Gaano man na maging kalupit noon mula sa kanya, kailangan niya magpatuloy para na rin sa mga magulang. Siya rin ang nagsabi sa babaeng yun na siya, akin magpagawa ng design na magiging gown niya sa kasal. Sumakit pang lalong puso ni Seska sa isiping yon, inaalala na gumawa na rin siya ng sariling design. Na magiging gown niya, oras na iyayin na siya ng nobyong magpakasal. Ngunit kahibangan lang palang lahat ng yun. Kung kaya naman kanya na rin yung pinunit dahil alam niyang imposible na yung mangyari sa kanilang dalawa. Isang panaginip lang, malayong pangarap na kailanman imposibleng matupad dahil walang planong lalaking umabot sila sa puntong yon. Hinawi niyang kurtina ng bintana, agad na niyakap ng dilim ang loob ng kanyang silid. Nagtungo siya sa table at kinuhang gamot na para sa kanya kapag hindi niya na kinakayang sama ng loob. Nilunok niya yon. Pilit na kahit na walang tubig, patuloy na bumaba ang kanyang mga luha. Hindi pansin ang pagiging mapait ng mga gamot na nasa lalamunan na. Walang sinabing pait noon sa sakit na bumabalot sa buo niyang katawan nang dahil sa kagagawa ni Natalio Barcelo. Mula ngayon, kalilimutan na kita. Iisipin ko na, kailanman hindi kita nakilala. Kahit na lumapit ka pa sa akin. Nahiga na siya sa kama kasabay ng panaka kanyang pagsinghot. Basa pa rin sa luha ang kanyang buong mukha na kahit pinalis niya na kanina. Tuloy-tuloy pa rin ang labas noon na parang may sariling balon sa likod ng kanyang mga mata. Nilingon niya ang phone ng mag-ring. Unfamiliar number yun ang kanyang lingunin. Malamang ay si Brixton yun. Ito naman talagang tumatawag sa kanyang personal phone number. Malamang inagpalit ito ng number nung malaman na unreachable siya. Dahil binlock niya. Walang arte na sinagot niyang tawag ngunit hindi siya nagsalita. Katahimikan lang din ang sumalubong sa kanyang pandinig. Tahimik lang din ang nasa kabilang linya na para bang naghihintay ng tamang pagkakataon upang magsalita at iparinig ang tinig. Sa bandang huli si Brixton ang sumuko. Siya ang una nagparinig ng tinig dahil alam niyang hindi magsasalitang babae kahit naabutin pa sila na magdamag doon. Isa ito sa ugali ng babaeng tumatak sa kanyang isipan. Napakamatiisin ito. Seska, gusto lang sana kitang. Everything you own in the apartment is there. Pwede mong tingnan kung may nawawala. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan. Kung sakali man na may aksidente akong nadala, pakisabi kay Helvy na kontakin niya si Benedict at sila na lang ang mag-usap na dalawa. Malamig ang tinig na pagputol ng babae kay Brixton. Ayaw niya nang patagalin pang magiging usapan kung yun lang din naman ang kailangan itong sabihin sa kanya. Since tapos na tayo at alam ko na kung ano talagang motibo mo, kailanman hindi na natin kailangan mag-usap. O kahit ang magkita pa, Natalio. Akmang papatay na ni Seskang tawag pagkasabi nun, ngunit kagad siyang pinigilan ni Brixton. Wait a minute, Seska. Sandali lang.
Bakit? Ano pa bang kailangan mo? Let's meet. Lumabas ka, please. Magpakita ka sa akin. Kahit na ngayon lang, nandito ako sa labas ng villa. Masakit na naging ngiti noon ni Seska na tanging siya lang ang nakakaalam. Alam niya na nandun siya, kung dati marahil ay kanina pa siya lumipad palabas. Ngunit ngayon imposibleng gawin niya ng bagay na yon. Hindi. Bakit ko gagawin yun? You hate me. Bakit ako magpapakita pa sa'yo? Para ipamukha na nanalo ka? Akala mo nakalimutan ko kung anong mga ginawa mo sa akin nung bata pa tayo? Oo, hindi ako nakakapagsalita noon. Pero hindi ibig sabihin hindi ko kayang tandaan ng lahat ng yon. Hindi ibig sabihin na kasalanan ng magulang ko ay kasalanan ko na rin. Anong alam ko noon? You even tore into pieces my sketchbook without asking how hard and long I drew those designs. Hindi ko'y makakalimutan. Tanungin mong sarili mo kung bakit ko nagpapakita pa. Napakagat na ni Brixton ng kanyang labi habang nagbabadya na rin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Damang-dama niya ng sama ng loob sa boses ng dalaga. Naging malinaw sa kanyang isipan ang mukha nitong ng mga sandaling yon. Malamang umiiyak na rin ito dahil sobrang nasasaktan sa mga ginawa niya. Humigpit ang hawak niya sa phone. Kung pwede lang na mag-trespassing siya papasok sa loob ng villa upang makita niya lang ito kanina. Kaso hindi naman pwede dahil paniguradong lilikhayo ng gulo na maaring makarating pa sa mga magulang niya. Seska, huwag ka mag-alala Brixton, hindi ko gagayahin ang pagkakamaling ginawa ng aking tunay na ina. Kaya pwede ba? Pwede bang tigilan mo na ako? Pwede bang tantanan mo na ako? Nakaganti ka na, sobrang nasaktan mo na ako. Tama na, ano pa ba? Bakit ayaw mo tumigil? Nakuha mo ng lahat ng gusto mo, hindi ba? Napasakitan mo na ako ng sobra. Kasabay ng pagpatay niya sa tawag ay bumukas ng pintuan ng silid at niluwanan noon ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Napabangon na si Seska at napaayos ng upo. Niyakap niya ang dalawang tuhod. Pinilit niyang ikubli sa ina niya ang kanyang mga luha, ngunit nabigo siya. Hindi niya kayang supilin ang pag-agos ng matigas ng ulo niyang mga luha. Hindi niya na kasi mapigilan pang sakit na nararamdaman ng mga sandaling yon. Malakas na siyang pumalahaw ng iyak. Napatakbo na si Cora palapit sa kanya upang yakapin lang siya nito ng mahigpit. Lumakas pang lalong iyak niya. I hate him, Mommy. I hate him, Natalia Barcelo. I hate him so much. Hinaplos na ng ginang ang buhok ng anak upang kalamayin ang loob nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Seska nang dahil sa ragasan ng kanyang emosyon na matagal niya ng kinikimkim. Patuloy siyang umiiyak habang yakap ang ina. Mariin pa niyang kinagat ng labi na sa ganun ay huminang kanyang boses ngunit hindi niya magawang pigilan yon. Change your phone number, Seska. Mahinang tura ng ginang dahil alam niyang patuloy itong guguluhin ni Brixton. Sa paraang yun hindi ka na muli niyang matatawagan. Okay? Papalitan natin ang phone number mo. Papalitan natin yon. Napaakit naman siya ikalawang palapag si Benedict na marinig niyang malakas na iyak ni Seska. Nabatid niyang hindi na kinayang sakit sa kanyang nararamdaman. Saksi siya sa mga paghihirap nito na minsan lang sinumpong. Lalo na kapag pressure siya sa mga designs na kailangan niyang matapos on time. Palagi niya itong pinapaalalahanan na hindi niya kailangan magmadali. Ngunit dumarating sa puntong sobrang na-stress ito sa kanyang trabaho. Inalagaan niya itong mabuti. Si Benedict ang naging lihim niyang kakampi at ang nakikipag-usap sa mga kumukuha at nagpapagawa ng design na kung nagmamadali sila ay wag na lang sa kanyang kumuha at magpagawa. Na-prevent niya yun paunti-unti. Ngunit ngayon na may pinagdadaanan na naman ng dalaga, hindi niya alam kung anong gagawin niya dahil involved na naman dito ang kanyang sariling puso't damdamin ngayon. Mahirap na ipilit ang magiging tulong sa dalaga. Makakalimutan mo rin niya siya, anak. Magiging maayos ka ulit. Iyak ka lang, ilabas mo lang lahat ng sakit ha? Umiyak ka lang. Hindi magawang ihakbang ni Benedicto ang kanyang mga paa papasok sa loob ng silid. Sa mga sandaling yon parang gusto niyang sugurin ng lalaki nagbigay ng malaking sakit na naman sa babaeng lihim niyang tinatanggi. Lihim na iniibig, ngunit ganun pa man alam niya ang boundary niya. Alam niya na hindi siya nito magugustuhan. Bukod sa pagiging magkapatid nila at magkaibigan. Dahil kung mangyayari man yon, matagal na sana. Hindi na sana babae dinanas sa pagiging broken-hearted niya ngayon sa lalaking walang pagmamahal. Kung hindi paghihiganti lang ang nais. I hate Natalia Barcelo, Mommy. Patuloy ni Seska ng sambit habang dumadaloy pa rin ang mainit niyang mga luha.